Mga kaibigan, lahat tayo gustong gumamit ng perfume para siyempre mabango tayo. Ngayon kung paano ba kinukuha ang perfume galing sa ating mga paboritong bulaklak, yan ang aking ibabahagi sa inyo ngayon. At specifically po ang pagkuha ng rose oil perfume galing sa bulaklak ng mga rosas. Okay. Normally in the morning at 5 o'clock morning, we collect the roses from the farm itself. We have about 20 workers. Every worker he will be minimum he bring 15,000 roses between 8 o'clock. From 5 o'clock morning to 8 o'clock. After that, we put it in the balance there and we wait it. Every visit of this, we have 20 visits here. Every visit it take from 10 to 20,000 roses, and normally we put 15 plus minus Yeah, okay. 2,000 roses, depending to the rose itself. If The it's size big of the or flower. small. Yes. I see. And we added 75 liter water, and we close it, and we seal it very well. That means no leak, and we start the fire. It's just like, what is this, cooking? Just like cooking or stowing the... Yes. I Yeah, see. only roses and water only, and we start the fire. We cook it from 3 hours to 5 hours. Then a steam will go up. It will go to this pipe. This is a bit of water, pouring water, and the pipes going inside. After that, the heat exchanger, the water will take the heat, and steam will come as a condensate. The first bottle, we call it Moët Al Arous. In the top you will find about 10 to 15 milliliters of oil rose for 12 roses. Okay? So how much that oil if you are going to sell in the market? We sell it How much? 1,600 riyal. 1,600 euros. How many ml? About 10 milliliter. Milliliter. 10 milliliter was just... I'll show you a bottle. Okay. Just like a teardrops? No. Ano? Okay, this is a half. This is a half. Yeah, Double yeah. of this. Oh, yeah. So, Okay. one full This is content, one full content of this small bottle, a small bottle. This one is 800 riyal. 800 reals. Yes, and it is concentrated 97%. And also we have what we call it Moët Al Arous. This one we sell it 50 riyal. It is have maybe 10% or 15% of oil. Oh, what is the use of that also? This one? is very good for skin. Facial treatment. Yes, especially for ladies and for bedrooms. It's give smells. This is the third one is our product. It is 10 riyal and it is good for cooking, for sweet, and for drinking. You can drink it. That's the water, rose. Yeah, this is the water. Rose water. Yeah, it is diluted, but this is a little bit concentrated, and this is the oil is concentrated 100%. Ang proseso po ay nag-uumpisa sa pagsapit pa lang ng bukang liwayway. Maagang-maaga ang mga manggagawa ay abala na sa pamimitas ng mga bulaklak. Kinakailangan kasing mapitas ito habang sariwang-sariwa pa para maganda ang quality ng perfume na magagawa. Ang mga bulaklak ay dinadala rito para dito gawin ang proseso ng paggawa ng rose oil. Dito na po tayo ngayon sa loob ng planta. Dito na nag-uumpisa ang pinakang proseso ng paggawa ng rose oil perfume. Nilalagayan sa bucket para timbangin. كيلو 400 Kam kilo? 2 كيلو 400 مو 2 كيلو 4 كيلو 400
Ang sinasabi niya po, ang bawat bucket, ang bawat balde, kinakailangang magkaroon ng 4.40 kilos na bulaklak ng mga rosas. Tapos dadagdagan pa nila ng isa pang bucket, another 4.40 kilos. Tinitimbang pong maigi. Ayan, eksakto na 4.40. So dalawang 4.40, ang kabuuan ay 8.80 kilos. Sundan natin ang binatang ito para dalhin ang bulaklak patungo sa lalagyan mismo kung saan ilalaga. Nilalaga po ang rose oil, ang rose flowers para makaproduce ng rose oil. Ito po ngayon, inilalagay niya sa vessel ang tawag nila nito, para siyang kalderong napakalaki kung saan pinapakuluan ang bulaklak ng mga rosas. Kasama sa loob ng vessel na ito ay ang 75 liters ng tubig. So all in all po, kinakailangan para makaproduce ng 10 ml of rose oil perfume, ang kinakailangan mo ay 13 to 15,000 rose flowers na may equivalent siya na 8.80 kilos na bulaklak ng mga rosas. Yan, nakikita nyo siguro lahat yan vessel, lahat dyan pinapakulo ang mga bulaklak ng rosas. Ito na ngayon, ang isa pang manggagawa, kinocompress niya ang mga bulaklak sa loob. And again, aside from the flowers, they need to add 75 liters of water to boil the rose flowers to produce rose oil and rose water. Ang sunod pong proseso ay tatakpan yan, isang customized cover ang gagamitin nila. Yan, para siyang kabote. Talagang ano yan, masikip na masikip. Tapos, ang i-connect niya doon sa pipe. Ang pipe ay kinakailangang anong tawag ba dyan sa Tagalog? They need to seal the pipe thoroughly and tightly to avoid leakages once the water starts boiling. Sa kabila niyan, merong nakasalod naman na galon kung saan yun ang paglalagyan ng steam galing dito sa vessel na ito. Yan po, nakikita natin talagang sinisilyohang maigi para walang leakage oras na mag-umpisa ng kumulo ang tubig. Ito po, nakikita natin kumukulo na ang tubig at ang kanilang steams, yung singaw nila, dumadaan na sa pipe patungo doon sa kabila na kung saan meron namang naghihintay at merong nakasalod na mga gallons. Ito na po yan, kumukulo na ang tubig kasama ang mga bulaklak ng rosas. Ang sinasabi niya po sa akin, yung singaw ng kumukulong tubig kasama nga ang mga bulaklak ng rosas sa kabila nitong, doon sa kabilang side, yung pinapakulong mga rose flowers, nag-umpisa ng tumulo at dumadaloy dyan sa pipe. Sinasalod naman yan ng mga containers. At kinakailangan din nila na i-seal ang bawat container para maiwasan ang mga leakages. Yung mga singaw-singaw baga, dapat yan talaga kuha nila lahat kasi yung sa singaw andoon din yung oil. So ito po ang kanilang ginagawa. Binabalot pa ang mga pipes kasama na rin ang container. Mga kaibigan, yung nakikita nyong tubig na bumubuhos sa loob ng galon, iyan na po yung singaw ng pinapakulong mga bulaklak ng rosas sa kabila. Dumaraan yan sa pipe at bumubuhos dito sa loob. At gusto kong malaman nyo po na ang proseso ng pagkuha ng rose oil, para mapuno itong isang galon na ito, kinakailangan gumugol ng 5 hanggang 8 oras. Isang buong araw po na pagpapakulo para makakuha ng 10 ml na rose oil. Hindi naman gaanong matagal, hindi ba? Ipakita ko po sa inyo kung gaano karami ang rose water. Ang full content ng galon na ito ay hanggang dito, ang rose water.
At ang rose oil po na napoproduce sa 8.8 kilos na bulaklak ng mga rosas ay parang ganito lang yan. Itong iginuhit kong yellow line na ito, parang ganyan po. Talagang kakaunti lang. Kaya naman, ang mahal talaga ng rose oil. Ito na po ang finished product, yung nakikita nyong tatlong maliliit na botelya. Ang pinakamaliit, 5 ml yan. Ang isang puno niyan, ang presyo ay from 213 to 215 US dollars. At yung pinakamalaki po sa tatlong maliliit na botelya, yan ay ang 10 ml ang laman. Ang presyo po niyan ay naglalaro mula 425 to 430 US dollars. Okay. What is that? This water was for using the women for face and for Ah, body. Ang sinasabi niya po ay isa pang produkto galing sa bulaklak ng mga rosas, ang tinatawag na rose water. Isa sa mga rose water na ginagamit panglinis sa mukha. Okay, guys, sorry. Guys, this is what I am doing now. My friend here would like me to try the water from the rose. This is the finished product of the rose flowers. Okay. Good for facial cleansing now. He's spraying me. He's spraying my face. Okay. Okay. Now. Wow. It's refreshing. Smells good. You smell fresh. And then, when you clean your face with a tissue, rub it with tissue, look. Even the scars in my face, actually, good. But my friend, make sure that my mustache will not be removed. No. And then, who knows? This is removed and then my hair suddenly grows. Okay, thank you. Thank you. It's nice. Really nice. So guys, come here and try all of this. At ito po ang iba't iba pang produkto galing sa bulaklak ng rosas. Ang nasa harapan ko ngayon ay ang facial cream galing sa rose flower. Tapos, itong isa, ito ang facial oil from rose flower. Tapos, ito po ang sabon. Rose soap from the rose flower. And ito pong isa ay ang lip scrub. Ito yan, lip scrub from the rose flower. At ang hair oil, ito yan, para maging makintab ang inyong buhok, parang laging bagong ligo sa pakakintab. At syempre, ang ating paboritong lahat, ang perfume na galing pa rin sa bulaklak ng mga rosas. So yan po mga kaibigan, sana naibigay ko sa inyo ang kaalaman kung paano ba ginagawa ang rose oil perfume galing sa napakagandang bulaklak patungo sa napakabangong perfume na gustong-gusto nating gamitin araw-araw.